lahat ng project, diba? That's always the problem. Since 2023, wala nang release pag oposisyon ka. Yun ang panakot sa mga ibang matitulong congressman na nadadamay. We're back in the crocodile farm. Tingnan nyo. Ang daming mga buhaya, ang daming mga magnanakaw. But we're back and ready to attack. We would like to express our support. Thank you for that. Ayaw po namin later on. Meron na akong sinulat kay BP, sabi ko sa akin. There is a verse in the Bible that if God is destined to be the next president, no one can control it, no one can hold it. Yung lakas ko lang talaga galing talaga sa mga tao. Sa totoo lang, iniwan na siguro ako lahat ng mga kaibigan ko na politiko, pero hindi ako iniwan ng mga kapatid. Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman tayo si Kuya Goods nagbabalik. At syempre kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang update sa ating mga video. At pasadahan natin ang mga balita ngayon at ito yung ating re-reactionan. At sa dulo ng ating video, andyan lang po yung shoutout segment natin. Kaya damihan nyo ang pag-comment para isa ka na sa ating mga comment. Mako-comment, masya-shoutout, sorry. At meron po dyan join button. Kung gusto nyo sumali sa ating komunidad, ayan. Join lang po kayo. Impeachment. Ano kaya mangyayari dito? Yan ang mga tatalakayin natin ngayong umaga. Kasi nakakatawa, talagang wala silang katigil-tigil. Pero meron bang mangyayari sa Senado kung sakaling maipapasa na? Kasi ito mangyayari dito sa ginagawa ng mga durobo sa Kamara. Pagbobotohan nila. So yung 1/3 vote o 1/3 vote, kailangan makuha nila. So marami na ho ang mga nag-iingay. At kanila wini-withdraw na yung kanilang mga pangalan sa listahan. Sabihin nating maipasok at pumasa dyan sa Kamara, ito ang pahayag ni Ate Aming. At tandaan nyo, hindi ho nagbibiro ang mga Senado, ang mga senador. At meron na humbalita dito dahil sa kayabangan nito ni Tutasin. Sa kayabangan ng mama, na i-fort with, ngayon ho ay pinagkokomento na. Pinagkokomento na ho ito si Tutasin. Ayan na sinasabi ko sa iyo. Pasok ka ng pasok Hindi ka kasi abogado, kaya wag matigas ang ulo. Ilang araw na lang magkomento ka para malaman mo kung ano yung pinagsasabi mo Yung forthwith, kailangan daw madaliin. Anak ka ng tipaklong. Gusto mo pang taasan ng Supreme Court. Di ba sinabi na Supreme Court na hindi kailangan madaliin. Tapos sa'yo, kailangan madaliin. Ito sabi ni Ate Aming dito. Meron ano kayang kahinatnan sa Senado? Ang itong impeachment. Impeachment, may boto ba? Yan. Ako, ang impeachment, sa palagay ko, to get 1/3 of the vote in the House, 106, is probably a given. That's not so complicated. It certainly puts the Visayas and Mindanao congressman in a bind. Hirap talaga sila. I enjoin them. Total, malalakas naman ang mga Cebu congressman, malalakas naman, may teritoryo naman at mga constituencies ang mga Mindanao congressman. We will, like we will in the Senate, vote in conscience. Conscience vote na lang. Kasi may teritoryo naman kayo, mananalo naman. Nakakatakot lang, dati FLR, itetenga lahat ng project,
Diba? That's always the problem. Since 2023, wala nang release pag oposisyon ka. Yun ang panakot sa mga ibang matitulong congressman eh, na nadadamay. Hindi, wala namang problema dyan. Kung halimbawa magkaamal na, tinakot sila. Pag lumabas ang katotohanan at nagsalita na itong mga tinakot na congressman, actually meron na hong congressman na hindi ho binigyan ng project. Hindi ho binigyan ng pondo. Sa Mindanao, di ba, nagsusumamo siya na ibigay yung pondo para sa mga kababayan niya. Hindi rin binigay ng mga dorobo. So, wala problema dyan eh. Ang pangahawakan mo na lang dyan ay yung solid ka talaga sa mga Duterte at ayaw mo ng pandodorobo, ayaw mo magnakaw. Eh yung iba natakot, wala silang itutulong sa kanilang kababayan, ibig sabihin, oo, wala rin silang, kung halimbawa, sasanib sila kay BP Sara, hindi rin sila paniniwalaan ni BP Sara. Dahil bakit? Pera lang ang habol nyo eh. Merong mga nanindigan dyan na hindi sila talaga pumirma. Dahil buo ang loob nila kahit anong mangyari. Wala mang pondo, may pondo. Duterte kami. Ayun ang katotohanan. Sa Mindanao, meron yan. Tsaka sa may Quezon City, meron yan. Buo ang loob nila kahit wala silang pondo. Laban tayo. O ngayon, ano ngayon umuibabaw na pangalan? Duterte. At yung mga dorobo, at mamaya, meron na ho isang congressman na talo sa Maynila, parang bibitawan na ata ng mga kasamang obispo o kasama sa religious group nila. Oo, Chubante. Ito na ang kalbaryo mo. Ha? Mukhang napapahiya ka na ata ngayon. Chubante, kung mapapanood mo ito, ha? Naku. Tuloy mo, Ate Aming, mamaya, Chubante, panoorin mo yung mga kasamahan mo. Tinatakwil ka na. So, takot sila dun sa FLR. Always 3 little letters. FLR. Yung una, so, wala kang project. You cannot bring home the bacon to your district. Tama. Kung magagalit yung tao sa'yo, wala kang matulong. Tapos, the other 3 little letters is OMB. Kakasuhan ka. Ombudsman. Yun, mas nakakatakot. Kaya, naawa nga ako sa mga congressman, especially in Visayas and Mindanao. Hirap talaga. But still, 106 out of the entire Congress, which is only 1/3, I think it's a given, ano? Sa Senate, mas malabo. Yun, tignan natin ang bilangan dyan, di ko alam. How are you preparing for the possible impeachment trial, ma'am? Without going into specifics, because Well, since we're going to be judges, like you said, thank you. Maingat kami kasi mamaya, di ba, mag-judge kami. There are those of us who are known to be very close to the VP. In the minority, there's 9 of us. And then there are quite a few re-electionists also. There are also those who, in conscience, will be voting and determining the weight of the evidence. So lahat kami, it will end up being really an issue of evidence. Pero malaki ang minority, pero marami rin ang kinakasuhan. Kaya ito yung problema namin. Yun nga, the 3 little letters, FLR or OMB. Diyos ko, yun ang madugo. Nasanay na sa FLR, OMB naman ang problema. Nako, huwag kayong matakot dyan. Kung talagang gusto nyo na hindi ituloy yung impeachment, nasa inyo mga palad. Pero doon tayo sa sinabi ng Supreme Court kay Tutasen. Kasi itong si Tutasen, matigas din kasi ang panga. Matigas ang ulo. Hindi pwedeng pangunahan ng kataas-taasang hukuman. Kaya pinagkukomento siya doon sa kanyang sinabi, actually, dapat nga hindi niya sinabi yun eh. Kung magiging fairness lang sila dito sa impeachment. Kasi ang nangunguna sa kanila, mapatalsik din si BP Sara. Yan. Kahiya ka ngayon. Ipasok natin. Ang paliwanag ng Korte Suprema si Senate President Vicente Tito Sotto III kung bakit hindi siya dapat maharap sa indirect contempt kaugnay ng kanyang pahayag laban sa isang desisyon ng SC.
Sa resolusyong may petsang April 8, 2026, inatasan si Soto na maghain ng komento sa loob ng 10 araw na hindi na maaring palawigin. Nag-ugat ang kaso sa petisyong inihain ng grupo ng mga abogado na nagsasabing nakasisira sa tiwala ng publiko sa hudikatura ang naging pahayag ni Soto. Matatanda ang kinwestiyon ni Soto ang ruling ng Korte Suprema na nagbasura sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte noong nakaraang taon at tinawag pa itong sad day for constitutional law. Ayon sa mga petitioner, bilang leader ng Senado, mas malaki ang epekto ng naturang mga pahayag sa publiko. Diba? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Nangunguna kasi kayo. Pinapangunahan nyo, hindi naman kayo abogado. Ito lang kung kayo ay gusto nyo kumuha ng simpatya para mapunta sa inyo ang simpatya ng tao, medyo mahihirapan kayo dyan. Oo, kasi nga, ang simpatya ng tao ngayon ay nasa mga Duterte. Anong katunayan mo, Kuya Goods? Ang survey ho, napakataas pa rin ni Bibi Sara. Pero, oo, meron naman ewan ko kung talagang totoo ba to na 43% na si Lenny. Hindi ho makakaharap, hindi makakapantayan sa mga Duterte. Kasi may nagpapasabi na rito na mataas na raw sa Pulse Asia survey. Tumataas na raw at umaangat na raw itong si Lenny. Naku, malabo pa ho. Baka sabi ko nga sa inyo baka sa Luzon pa lang talunin na si Lenny. Hindi totoo to baka sa Luzon pa lang talunin na. Hindi kayo makakakuha na mataas na boto sa Mindanao at Bisaya. Solid na ho ang tao dyan. Meron mga tanga-tangahan dyan na naniniwala sa kanilang mga iniidolo mong mga, alam mo yon, yung mga tanga din dyan sa kamera. At saka yung mga boss nila na, panggulo. Pero hindi kayo makakakuha ng solid na boto. Kuya Goods, paano mo nasabi yan? Hindi ho talaga kasi balita. Matagal ng balita yung survey na ito, 53-43 ba yun? O 53? Tignan natin dito panoorin natin. Ano ba yung survey ngayon? Sa pinakabagong 2028 Presidential Preference Survey ng Pulse Asia, si VP Sara Duterte. Pero maliit lamang agwat sa kanya ni Naga City Mayor Lenny Robredo sa survey ng kinomisyon ni Senator Mig Zubiri at sinagawa mula February 27 hanggang March 2. 51% ng respondents ang boboto raw para kay Duterte. Pero hindi kalayuan sa kanya si Robredo na merong 43%. Ang tanong sa survey, kung ang mga nasa listahan lamang ang kakandidato sa pagkapangulo, sino ang iyong iboboto? Sa isa pang bersyon ng survey ng Pulse Asia, si Senator Rapi Tulfo naman ang kamatchup ni VP Sara at dito tabla sila sa 46%. Wala pang tugon sa nasabing survey ang mga nabanggit. Mga nagpapalakas loob pa tumato. Mga nagpapalakas loob pa kayo Akala nyo mapapantayan nyo. Eto baka mamaya mangyari na naman sa inyo yung nangyari ng last election. Na sinasabi nilang malakas daw sila. Ayun, laglag lahat ng mga tuka ng mga kandidato. Nakakatawa kayo. Pinapalakas nyo pa yung mga ano nyo So ito, balikan na naman si Kong Miao. Si Kong Miao balik loob. At binanata niya kagad yung mga magnanakaw niya sa kamera. Meow Meow Vlog, we're back in the crocodile farm. Tingnan nyo. Ang daming mga buhaya, ang daming mga magnanakaw. But we're back and ready to attack. We'll bring justice into this corrupt system. And we will bring justice to the Filipino people. Balik. Iyak na naman si Garin dito. Garin, ikaw na naman. Mahilig niya si Garin. Tsaka si yung taga Maynila din. Mahilig sila dyan. Mga iyakin. Kasi nga, ramdam nila, yung mga banat ni Congressman Barsaga. Hindi nila kayang tanggapin kasi pag hinarapan sila ng cellphone sa camera, ito yung mga magnanakaw. Ito yung mga crocodile. Hindi nga, sa mga ganyang bagay, dapat di ka pikun. Itong mga nagpapatanggal kay Kiko Barsaga, ayan yung talagang totoong magnanakaw kasi epektado
Di ba? Ilang beses na suspindi ang mama. O tapos ngayon, balak daw ipatanggal. O binoto ho yan ng taga Cavite, hindi ho taga Kamara ang bumoto diyan. Kaya wala kayong karapatan ipatanggal yan. Kasi galit na galit kayo pag binabatikas kayo sa pagnanakaw nyo. Hindi na kayo naawa sa mga Pilipino na naghihirap. Dapat tinutulungan itong mga... wala. Gusto nila. Nakaw lang ng nakaw. Di ba? So, ito na. Dito yung exciting part natin. Giovante. Ano ito nababalitaan namin? Na tinatalikuran ka na ng inyong... tinatalikuran ka ng inyong grupo. Ano nangyari, Giovante? Bakit parang ayaw na ata sa'yo? Hindi, ito lang Kasi pag ganito mga nakikita ng taong bayan sa iyo at sa mga pronouncement mo, talaga hong hindi ka na hindi ka na hindi ka na tatangkilikin. Lahat aayaw sa'yo kasi salbahe ka. Yung bunganga mo, pasmado lagi patungkol sa mga Duterte. Diba? Wala kang katigil-tigil, Giovante, sa mga Duterte. Kaya siguro ito yung mga kasamahan mo, nagbigay na ho ng pahayag nila na suportado nila ang Vice President at ang mga Duterte. Ngayon, sino nakakahiya? Lumalabas mismo sa organisasyon nyo na tinatalikuran ka na nila. Kung tama yung pinaglalaban mo, Giovante, hindi gagawin ito ng mga kasamahan mo sa'yo. Diba? Doon lang tayo kasi mahirap kasi magpanggap. Meron ka pang pakwintas-kwintas dyan Tapos ang mga banat mo, di ba? Ibang klase. Huwag ka na magpanggap. Balat kayo pala ang sa mundo. Pasok natin. Ito ang katunayan, mga kasama, na tinalikuran na ho ito si Giovante. Actually, hindi ho ito nanalo. Talo ho ito. Natambakan ho ito ng 1,000 sa Maynila, sa kanilang distrito. Ang tumalo dito si Chua Uy, si Joey Uy. Diba? Tapos, ginawa ng kwento, hindi daw Chinese, hindi raw Filipino citizen. Ngayon, napalitan kahit talo na isa lang. Ito pa ngayon naging maingay dyan sa kamera, akala mo naman nanalo. Diba? Ito, makinig ka. Hindi ka na ho pinakikinggan ng mga kasamahan mo. Dapat sa'yo mag-resign ka na dyan. Sabi ni Aling Ledesma. It's because it is not hidden to you. There is a congressman here. And he is a Baptist pastor. But we would like to state our stand. Maybe we have a common doctrine, but not political. Therefore, we are not in unity with his political stand, whatever he is doing. Okay. We respect that. Okay. So, we would like to express our support for the Dutertes. Well, thank you. Yeah. And we would like to present this to you. Okay. And the Dutertes, sabihin lahat kayo mga Duterte will release support. Okay? And if I may request respectfully, Your Honor, kindly furnish this to the office of the Vice President, and this is your guide. Okay. Ito po ang para sa iyo. Okay. Now, take a picture. I'm gonna show it. Halika kayo dito sa may ito, pumunta tayo. Pastor Denny Aragon po from Pangasinan. Saan sa Pangasinan? Turo niyo. Tayog. Ala kayo. Iba't ibang mga grupo, iba't ibang mga lugar, pero isang religious group. Aray mo, Giovante! Ano mangyayari sa nito? Sobrang kahihiyan, tinatakwil ka na ata nila. Di ba? Tinatakwil na to kasi iba't ibang mga lugar, pero isang religious group lang. Ano bang religious group? Ano bang pangalan ng religious group nito ni Giovante? Bakit parang alam nyo, pareha sila ng doctrine. Oo, ando na tayo. Kaso nga lang,
parang siguro nakikita ng mga ito na iba ata yung pananaw nito ni Jubante, parang kumakampi sa kasamaan, ay sa mali. 'Di ba? Parang kumakampi na sa mali eh. Siguro sabi ng mga ito, ay alis tayo dito. Baka pati tayo madamay. At saka yung mga miyembro, siyempre nag-iisip yung mga miyembro. Hindi pwedeng ganun. Pag mali ka, hindi ka pwede samahan. Ang tanong dito, yung sa miyembro ni Jubante, baka nandito ka, isa ka sa nanonood sa akin. Oy, comment mo naman dyan, oh. Ano bang sistema na ngayon dyan? Umaalis na ba kayo? Diyan kay Jubante? Talagang aalis na kayo at lilipat na kayo sa ibang pastor. Hindi kasi sayang. Yung aral at gustong mabuting aral na tinuturo ng mga pastor. Tapos sa isang pastor-pastoran lang, ito, masisira ang kanilang religious group. 'Di ba? Anong sasabihin? Ay, pangit pala. Hindi pala maganda yung religious group kasi masama ang sinasamahan ng pastor at 'di ba? Kakahiya. Tuloy. Makaldan. Bulaga po. Taga Davao, sir. Bisaya. Bisaya. Bisaya man di ay. Bisaya kayo. Okay, Pastor Frederick po from Binalonan, Pangasinan. Okay, sir. Welcome to the Filipino po. Alright. Pastor Ferdinand po. Suraro siya po from Basisda, Pangasinan. Salamat sa bisita. Thank you po. Valentina San Carlos from Ocala, Pangasinan. Hello po, ako po si Fred Shason, drama Basista, Pangasinan. Pangasinan. Good morning, ma'am. Salamat sa... Welcome. Ano po, ako po si St. Kiko po, from Pangasinan. Good morning. Good morning, sir. Morning, ma'am. Stella Arabon from San Jonas. Good morning po, sir. Ako po si Lady Aguirre sa Asinag. Good morning. Po, sir. Ako po si Sister Lourdes Nerona, Lawak ang Okay. Okay, yung dalawang taga-Rizal lalagay dito. Kailangan kayo ni Pastor Joel, Antipolo City. Dito lang. Manila. Pastor Willie. Iba yung pahayag kasi diyan eh. Ang sabi diyan base sa mga balita. Yung Baptist Church leaders sa Pilipinas ang nagpapahayag ng kanilang pagkadismaya dito kay Jubante. Sa representative ng Maynila, aray mo. At sila ho ay sumusuporta kay BP Sara. Lumagda ng isang manifesto ang mga leader mula sa tinatadyang 75 na simbahan ng Pilgrim Bible Baptist Church. Aray mo ka. Jubante. Ano masasabi mo dito? Mismong kasamahan mo. Nagpapahayag na sumuporta sa mga Duterte at hindi nakikinig dyan sa mga sinasamba mo ay sa mga sinasamahan mo. Diba? Bakit nila gusto sa mga Duterte? Kasi kita nyo naman, wala namang korupsyon, ginagawa lang ng kwento. Pagkadismaya kay Abante itong nakikita ng mga Baptist leader na to eh. Diba? Mali kasi. Kung ikaw ay nangangaral at ikaw ay pastor, at ikaw ay isang leader ng isang distrito, dapat doon ka sa tama. Hindi. Palpak. Mga pronouncement, palpak. Tapos sasabihin nyo, makadiyos ay patawarin nyo na lang po yung taga Maynila na congressman. Bardagulan ng laban na makikita mo dito. Bakit? Tinatakwil na siya ng mga kasamahan niya. Pastor Bong. Ito si Pastor Bong Alcala. Galing Mindanao, pero dito ako nagpapastor. Alright. Mindanao. Agusan. Agusan. Manobo. Okay. Tribo. Siya po ang administrator ng buong Pilgrim Bible Baptist Churches sa Pilipinas. We would like to express our support. Thank you for that. Ayaw po namin later on. At, meron na akong sinulat kay BP, sabi ko sa kanya.
there is a verse in the Bible that if God is destined her to be the next president, no one can control it, no one can hold it. Paano ito ngayon? Ito, isang malaking katanungan, ha? Ipapasok lang natin. Kasi, ito, paano ang INC ay ayaw na doon sa mga Dorobo? Iba-blacklist na sila. Hindi sila makakuha ng boto. Paano yung mga naging, yung KOJC, di ba? Dito sa mga ilalaban nila kay BP Sara, wala rin makukuha ang boto. Paano itong Baptist Church? Grupo, yung Baptist Church na to, wala rin sila makukuha ang boto. Paano na kayo ngayon? Mga taga-kamara. Paano yung mga mamayang Pilipino galit din sa kanila? Diba? Kaya kayo mag-isip-isip kayo. Oo. Kung itutuloy nyo pa yung impeachment, naglalabasan na ho ang mga tao, ang mamayang Pilipino, KOJC, INC, Baptist Church, aray mo. Kamanggagawa, mga taong lumalabas na ho. Tigilan nyo na kasi yung pamumulitika. Magtrabaho na lang ho kayo. Taga-kamara. Nakikiusap na ho ang mga sambayan ng Pilipino. Magtrabaho na lang ho kayo ng maayos. Diba? Huwag nyo nang gawan pa ng napakaraming kwento at sirain ang pangalan ng Duterte. Diba? May interview dito. Si Jinggoy. Parang natatanong siya. Ako, alam ko stan nito ni Jinggoy Estrada. Kasi naranasan nila impeachment. Hindi niya lang masabi direkta kung ano yung usapin. Pero eto, pasok natin. Impeachment case ni VP Sara. How are you preparing lang, sir? Magaling na tayo dyan. I have been a participant during the impeachment trial of former Chief Justice Ora. Oo. Napag-usapan niyo pong minority yun? Yung possible na pag-akit? Kaya nag-bidding kami kasi subok yung Senator Ame yung bago ng catering. Sir, sabi ni Sen. Robin, may possibility na harangin daw ng taga-minority yung pag-convene ng impeachment court. May ganun bang napag-usapan? Walang ganun. So if umakyat, sir, if umakyat yung articles of impeachment, walang problema sa inyo if mag-convene ang impeachment court? We have to follow the Constitution. We have to follow the law. You agree din po kay SP. Sabi po ni SP, kapag daw umakit yung articles, the following day, magpo-convene ang impeachment court. Possible, but of course, padadalo pa ng SOMA sa both parties, the defense and the prosecution. Bago yung trial mismo. How do you feel, sir, about this? Ang daming dapat na tinatawag. Ako na sana, magulo na masyadong bansa natin, masyadong tayo maraming problema. Ako sana, ako, I have said it time and again, ayoko na impeachment. But, since mukhang aakyat siya, wala tayong magawa. what can the people expect from you, sir? Neutrality and fairness, sir. Of course, definitely. I will base my decision on the pieces of evidence presented. Okay. Thank you, sir. Ito ano lang, kasi naranasan niya na yan na yung tatay niya ay tinarantado rin. Kaya alam niya yung nararamdaman ng taong tinatarantado. Alam niyo naman yung mga gusto ng mga taga-kamara na yan, tsaka yung mga boss nila. Pero siyempre, hindi pagbibigyan ng universe yan. So eto tayo, ano ba yung balita? Isa pang balita rito, ano to? Yung pinatatanong siya dito, si Senate President. Ang sagot ni BP Sara, kahit pinag-iiwan na siya ng mga dati niyang kakilalang mga politika, pero ito ang kanyang mensahe. Ako personally, yung lakas ko lang talaga galing talaga sa mga tao. Sa totoo lang, iniwan na siguro ako lahat ng mga kaibigan ko na politiko, pero hindi ako iniwan ng mga kapatid. Ayan, totoo yan. Pero ito, may maiba tayo. Total naman, sinabi ni BP na
excuse me, hindi natin siya iiwan. Talagang hindi natin iiwan si BP. Talagang ipapanalo natin yan. Kahit anong gawin ng mga Dorobo na paninira kay BP Sara at sa mga Duterte, talagang minamahal. Kita niyo, nilapitan na siya ng mga Baptist leader. Di ba? Ngayon ito, mabalik tayo doon sa tarot reading o sa may yung na-predict ni sino ba tong magaling na predictor na to na manghuhula. Natatandaan niyo sinabi doon na mga bulkan, puputok, lindol, malakas. Meron na. Doon sa, hindi ko lang napakita yung video. Na-predict niya yun. Di ba sinabi niya rin doon na babae ang susunod na presidente? Ano nangyari to? Yung bulkan. Ha? Bulkan. Pumutok. Totoo. Kanlaon tsaka Mayon. Yung lindol. Ha? Lumalabas na rin. Hintayin na lang natin. Ang babae magiging presidente. At meron din nasabi doon, baka di umano hindi matapos ni Bangag ang kanyang termino. Baka di umano matapos ni Bangag ang kanyang termino. Yun ang mga prediction. Nasabi lang na parang, ay, oo nga no, natatandaan ko nga ito. Ito yung dating nangyari, dating na-predict. Nagkakatotoo na pala. Baka isang araw, magulat na lang tayo. Totoo nga pala na ang babae ay susunod na presidente. Sino ito? Walang iba kundi si BP Sara. Yan na. At dito muna tayo nagtatapos. At siyempre, shoutout segment tayo. Yan ang laging inaabangan. Shoutout mula kay Jerry Lorissimo. Shoutout po mula Vancouver. Marciana de la Cruz. Lagi siya nakaantabay. Rudy Villamor. Shoutout po. Ma'am Lalabs. Yan. Sa Japan pala to si Ma'am Lalabs. Shoutout po. Mula kay Japong Saron. Shoutout po sa inyo. Gyowa Win. Shoutout po sa inyo. Chris Cab. Shoutout po sa inyo. Chance na N9W. Shoutout po sa inyo. Sally Mabandozawa. Shoutout po sa inyo. Rogelio Carillo. Shoutout po sa inyo. Lee 4093. Shoutout po sa inyo. Mirna Legnes. Shoutout po sa inyo. Aris Miranda. Shoutout po sa inyo. Dominador Don West Tapuyan. Shoutout po sa inyo. Josie Brondo. Shoutout po sa inyo. Ma'am Heidi Franco. Shoutout po sa inyo. Wilfredo Lamocha. Shoutout po sa inyo. Cesar Santos. Shoutout po. Benirando Mansanto. Shoutout po sa inyo. Adela Alban. Shoutout po sa inyo. Terry Stelero. Terry Estelero. Shoutout po sa inyo. Rod Sanchez. Shoutout po. Saint Gertrude Salen. Shoutout po sa inyo. XYZ. Shoutout po sa inyo. Candida Schillenberg. Shoutout po sa inyo. Ding Sablas, shoutout po sa inyo. Arnel Robledo, shoutout po sa inyo. Marcelino Aquino, shoutout po sa inyo. Edgar Potalo, shoutout po sa inyo. Liam Kaiden, shoutout po. Edgardo Gases, shoutout po sa inyo. Medelia 5220, shoutout po sa inyo. Relox Gibilin, shoutout po sa inyo. Linster 4896, shoutout po sa inyo. Karen Pakaniban, si Ma'am Karen. Shoutout po sa inyo, Ma'am Karen. Virgilia Agape, shoutout po sa inyo. Venter Gumpad, shoutout po. Adonis Saragosa, shoutout po sa inyo. Brian Chi, shoutout po sa inyo. Pat Sabio, shoutout po sa inyo. Liam Kaiden, shoutout po sa inyo. Marcelino Aquino, shoutout po. Purisima Boriniga, shoutout po sa inyo. Arnel Robledo, Kimpi Cruz, Rombil Berdin, shoutout po sa inyo. Puedo Aurelio, shoutout po sa inyo. At PT Ibalane, shoutout po sa inyo. Romulo Divagastia, shoutout po sa inyo. Jose Heidi Guadiano, shoutout po. Chance, ayan, ako umabot sa video natin to. Comment lang po kayo at para mabasa natin
yung mga comment nyo at ma-shoutout. Hanggang sa muli, pakilike and share ang ating paglaliming. Bye-bye!